Good afternoon to everyone and welcome to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong kaalda vlogger. Gusto ko muna ulit magpasalamat sa inyong lahat sa mga walang sawa na tumatangkilik, nanonood, sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko here on my YouTube channel. So wag ninyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw. I'm sure na hindi ninyo pagsisisihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan, and syempre wag kayong mag-i-skip ng segment, okay? Buuin nyo to start to finish, and don't forget to share this video, okay? Para mas lalo tayong dumami. So ito na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Kung kilala ninyo si Rendon, ito na nga guys, alam mo, manahimik ka na lang, okay? Manahimik kang clone ka, nakikisaw-saw ka pa sa issue, diba? So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng bombo. So, ito na guys, watch this. At kung nakita nyo na ngayong recap, so once again, say titiaw sa mga admins, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Nakikiepal pa kasi, nakikisaw-saw pa. Kahit hindi naman kailangan yung tweet mo, hindi naman kailangan yung pangingialam mo, nangingialam ka pa. Diba, yan nga yung mensahe ng kilalang personality na si Rendon Labrador or Labrador kay Clowney, or sa pinapakalat nilang si Maine Mendoza. Kasi ito lang naman kasi ang advice ko sa Clowney. Kung wala kang magandang sasabihin, wala kang magandang iaambag, okay? Kung wala kang ambag sa issue, wala kang ambag sa wala kang kinalalaman sa issue na tinatalakay ngayon, please lang, just shut up your stupid mouth, okay? Kung ayaw mong ilubog ka namin sa baha, or pag binahaman kami, ilulubog ka namin, diba? Tsaka ka lang talaga mangiilam, dahil nga diba, tsaka ka lang mangiilam kung talagang may ambag ka. Sa bagay, ba't nga naman siya hindi mangingialam, or hindi siya makikisaw-saw? Bukod dun sa mawawalan siya ng kwarta, mawawalan siya ng reasons para maggagagala kasama yung asawa niya or jusawa niya, diba? Para makasama yung asawa niya, makasama yung taong dating malayang nakakalabas ng bansa ngayon. Kaya siya nangingialam, or kaya siya nangingialam dahil nga nahinto na, or mahihinto na yung kahibangan nilang lagi silang lumalabas ng bansa. Alam ko na yan, noon pa lang, nung September pa lang yung kaputukan ng flood control project. Nung nabasa ko yung tweet na ginamit ninyo yung account ng legit na si Maine Mendoza, diba? Halatang nangingialam kayo, at halatang na may purpose kayo. Ba't kayo nagkakaroon ng mga paganyan-ganyan, or ba't kayo nangingialam? Paano? Diba? Bukod dun sa mawala na ng kwarta yung asawa niya, wala nang panluho, diba? Wala nang pangpasyal, wala nang pampaganda, kahit hindi naman maganda yung itsura niya, itsurang AI, diba? Syempre mawawalan din naman ng kwarta yung kapatid niya, or should I say kung kapatid niya ba talaga yun. At syempre yung bayaw niya na talagang pasimuno ng sarsuela, diba? Kaya sila naghihimutok sa Twitter. So wag na tayong magtaka, diba? Pero kung wala ka naman talagang kinalalaman sa issue, please, at kung hindi mo talaga alam ang buong issue, please lang, manahimik kang baklang bakulaw ka, okay? Manahimik kang bakla ka, manahimik ka, wala kang ambag sa issue, wala kang iniambag, diba? Anong karapatan mong magsalita at anong karapatan mong makisawsaw? Asawa mo lang yan sa bagay, diba? Tagapagtanggol nga naman yan ng asawa niyang bakla,
'Di ba? Tagapagtanggol yan ng asawa niyang bahag ang buntot at hindi kayang maipagtanggol yung sarili. 'Di ba? Tignan nyo ngayon nowadays, 'di ba? Noong September ang tapang-tapang nilang magpo-post about defending themselves, na defending the situation or explaining the situation of Arjo at Taide. Oh, nasan kayo ngayon? Tahimik kayo ngayon, di ba? Ibig sabihin, guilty kayo. At syempre, kahit anong gawin mong pagtatanggol dyan, Cloney, anong gawin mong pagde-defend dyan sa asawa mo, ay, hindi ka paniniwala, ante. Di ba? Yung mga sarado utak lang, alam kong may mga sarado utak na talagang naniniwala at naniwala talaga na si Maine talaga yung nagtatanggol kay Arjo. Hindi niya gagawin yun. Wala nga rin pakialam yung tunay na Maine sa kanya eh. So ba't niya ipagtatanggol, diba? Ang may karapatan lang dyan mapagtanggol or maipagtanggol lang yung baklang yan. Eh syempre yung mga kasangkot sa Sarsuela, syempre leading man niya, leading man ni Arjo, leading lady ni Arjo, diba? Yung leading lady na LGBT, na part ng LGBT. Yun lang ang may karapatan na ano yun si Arjo, na ano ba tawag dito, na i-defend siya. Diba? Paano? Hindi na niya mararanasan yung mga nararanasan niya noon, yung mga Hermes na bag, makapagbakasyon sa Singapore, Paris, France, etc., Australia, 'di ba? Mga kung ano-anong lugar na napunta nila for the past 3 or 2 years, ewan ko ba ng pagkakaupo ni Mr. Spotted or ni Arjo sa QC, 'di ba? Wala naman talagang ginawang tama. Hindi na niya mararanasan yan or hindi na nila mararanasan yan. Kaya pala ang haba-haba nung sinabi sa Twitter, ang haba-haba nung sinabi sa X, ang haba-haba pa ng explanation mo ha. Yun naman pala may pinagtatanggol ka, may i-defend ka or may dinidefend kang tao. Nahalatang-halata naman na guilty. Tapos ngayon bigla kayong nanahimik, biglang nahabag yung buntot nila, biglang nawalan sila ng boses. Paano? Guilty, diba? Kahit na ilang beses pa niyang ipagtanggol, eh talagang naglalabasan naman yung resibo. Kahit na ilang beses yung pasinungalingan yan, ilang beses ninyong pagtakpan yung mga kahayupan ninyo, kagaguhan ninyo, ay talagang lalabas at lalabas yung totoo. Ngayon, isa-isa nang naglalabasan ng totoo at isa-isa nang hindi nyo nang madidinay yan or hindi nyo na talaga maididinay yan. Diba? Isa-isa na yan na lumalabas. Ngayon, dati ang tapang-tapang nilang mag-deny, ang tapang-tapang nilang mag-deny, ang tapang-tapang nilang mag-defend na akala mo kung sino na malalaki, 'di ba? Naman pala ngayon, biglang nabahag yung buntot, biglang nagtatago, 'di ba? At syempre guys, 'di ba? Pakipasasan nga, bukulan nga yung kamay ng isang clowny, 'di ba? Ng isang nagpapanggap na main, please lang. 'Di ba? Para hindi na makapag-type at hindi na makapag-tweet ng kung ano-anong tweet at ng kung ano-anong lumalabas sa Twitter. 'Di ba? Para hindi na mabash yung isang Maine Mendoza na legit, 'di ba? Yung isang magandang Maine Mendoza, yung real Maine Mendoza. At pakibusalan na din yung bibig, 'di ba? Yung bunganga niya na talagang wala namang sense ang mga sinasabi. 'Di ba? Kundi puro kasinungalingan lang, puro kabalbalan lang naman ang alam nang sabihin. 'Di ba? Kung wala kang magandang sasabihin, walang magandang lalabas diyan sa bibig mo. Puro pagtatanggol diyan sa jowa mo. Puro pagsisinungaling lang diyan sa jowa mo. Eh, wag mo nang ipagtanggol, please lang. Halatang guilty, no? 'Di ba dati ang tapang-tapang nilang magsalita, lalong-lalo na 'yan. Maski yung ibang kasapak sa Sarsuela na dating nagtatanggol din kay Arjo, nasa na sila ngayon? 'Di ba? Lalong-lalo na yung pamilya nung
legit na may nasaan na. Diba nasaan na kayo guys? Dati dinedepende nyo kakapal ng pagmumukha ninyong magsalita, diba? Nasaan na kayo ngayon? Biglang biglang nawala, diba? Bigla kayong bigla kayong bumabaligtad o bigla kayong change topic pag tinatanong sa inyo si Arjo. Bigla kayong umaalis, bigla kayong nag-disappear, diba? Biglang wala kayong nalalaman, diba? Bayaw niyo yan, ipang niyo yan, diba? Or parte na yan ng pamilya ninyo, diba? Yan yung pinapalabas ninyo eh. Tapos ngayon, deny kayo. Nasaan yung mga brain cells ninyo? Nasaan yung mga utak ninyo? Diba? Dati ang saya-saya nila, diba? Ang saya-saya nila. Dati mayat maya nagpo-post siyang mga yan, mayat maya talagang nagpo-post ng mga kasayahan niya, ng mga achievements nila, diba? Mayat maya nag-a-upload yung mga yan, nagyayabang yung mga yan sa Twitter, sa Instagram, nagmamayday yung mga yan, diba? Kasi pina-follow ko sila, diba? Pina-follow ko sila, diba? Inaano ko sila, sinusundan ko sila. Dati nung pina-follow ko sila, ang yayabang nila, ang lalaki ng mga kapangilang pamalita na nag-a-abroad sila. Pero nung pumutok ang flood control project, biglang pumutok ang issue, biglang pumutok ang flood control project. Nangisain na yung isang clone. Paano? Malapit na siyang mamatay ng gutom or mamatay sa gutom. Kasi wala nang pagkakakitaan, wala nang pagkakapirahan ng asawa niya. Hindi na makakapagnakaw diba? Hindi na biktima ng mga Pilipino na malangal na nagtatrabaho tapos siya easy to get lang yung money niya, diba? Na nagnanakaw lang, diba? So ayun lang mga ka-adaptation, diba? Kaya kung ako sa inyo, yung mga polis dyan nananawagan ako, sana man lang hulihin nyo na yung gagong spotted na yan o yung Arjo na yan, diba? Para hindi na makapaghasik ng lagim o hindi na makapaminsala pa, diba? Para mawala na yung malas, mawala na yung salot, diba? Mawala na yung malas dito sa buhay nating mga Aldab Nation. So please lang, sana man lang mabigyan na ng hustisya ang mga Pilipino. Okay? So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. And syempre, huwag ninyong kakalimutan. Don't forget to click the notification bell below para manonotify kayo sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos. Okay? So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. I love you all. Enjoy watching everyone. See you on my next video. Bye-bye.